Good morning ka Jade and Edmar at sa lahat ng taga-subaybay ng SMNI. Opo, so far, kumusta po ang inyong assessment? Napapansin namin, nakikita namin po kayo doon sa loob ng impeachment court, nakamonitor po sa trial ng VP Sara Duterte. Ano ho yung initial assessment po ninyo sa siyam na araw o itong nakalipas po, ditong week na ito na pag-trial o pagdinig doon nga sa impeachment case ng Vice Presidente? Nandun po ako kahapon, no, July 22 at naging witness ako sa pangyayari sa loob ng Senado. At may mga highlights yung iba't ibang participants sa mga senador at saka rin sa prosecution at defense. So, kabang-abang po yung mga nangyayari doon sa Senado. Opo, gaano ho kabigat yung pananaw ni NBI Director Matibag, yung testimonya po niya na ang umano'y banta laban sa Pangulo ay isang usapin ng national security, attorney? Yung salaysay at bersyon ni Director Matibag ay sa aking pananaw, kanyang opinyon. So hindi naman napatunayan na siya ay isang expert witness sa dahilan na bago lang po siya sa NBI. So kung ano man yung kanyang assessment, it is based on record at sa kanyang pagiging abogado. At dahil siya yung may hawak ng opisina ng NBI, trabaho niya na isabi kung ano ang posisyon ng kanyang opisina. Pero sa aking personal na palagay, perception niya yung kanyang ibinigay na testimonya. Maaari ho ba yung maging ebidensya para po doon sa betrayal of public trust, attorney? The testimony ni Director Matibag ay acceptable to the court. It is admissible. But as to its credibility, depende na po yan sa individual senator judge. No? How to appreciate. Siyempre, titignan nila kung consistent ba si Director Matibag sa kanyang posisyon at titignan rin nila kung ito'y naayon sa ebidensya. But at the same time, titignan rin nila yung kanyang credibility, no? Yung length of service niya sa kanyang opisina at yung kanyang expertise na hawak as a member of the NBI. Yun lang, meron siyang admission na kaka-appoint lang sa kanya noong February, I think, no? So, it now depends on the senator judges kung paano nila i-appreciate yung lahat ng sirkumstansya patungkol sa testimonya ni Director Matibag. Opo, nang sabihin po ni Director Matibag na betrayal of public trust has already been consummated. Ano ho bang ibig sabihin nito para sa kaalaman ng ating mga kababayan? At hindi ba ito tila paghatol na po sa isang isyong dapat pang pagdidesisyon ng impeachment court? Yeah, yun nga yung sinasabi ko. Hindi natin maiaalis ang personal na paniniwala at opinyon ni Director Matibag. Ang kanyang opinyon ay 100% na totoo para sa kanya, pero depende na sa senator judges kung pareho rin yung kanilang paniwala sa testimonya ni Director Matibag. Gaya rin ng pag-testify nung dalawang miyembro ng NBI at respetuhin natin yun kasi yan yung kanilang paniwala base sa investigasyon nila na based sa video na nakuha nila sa mga sabi ni VP Sara. Opo, sinabi po ni Director Matibag na hindi po nila isinompina o binigyan po ng sampina o naglabas ng sampina laban po doon kay VP Sara dahil hindi rin umano ito dumadalo sa mga naunang sampina po sa pangalawang Pangulo. Legal ho ba itong ganitong paliwanag, attorney? I think it was admitted by them na wala namang sampina but a mere invitation. No? The office gave invitations to the Vice President at for some reason the Vice President
hindi naka-attend sa mga araw na inimbita siya. Pero magkaiba po yung invitation sa subpoena. Um, Regarding sa mga ibang witnesses, sana no talagang nag-insist yung NBI to require their attendance. At kung sa tingin nila ay may connection yung mga yon at may ginawang illegal, dapat in-insist ng NBI at kung kailangan, file sila ng kaso kung merong conspiracy to commit an assassination or talagang uh, uh, gusto nilang hanapin kung sino yung kausap ni VP Sara. Dahil kung hindi po sila nag-issue ng subpoena, attorney, yung NBI, maaari ho ba itong questionin din po ng depensa doon po sa issue ng due process? Pwedeng i-cite ng depensa no na hindi buo ang investigasyon. Yung isa na nakita natin sa mga testimonya, walang attempt also to talk with President Marcos, the First Lady, and the former Speaker Martin Romualdez. Kasi yung grave threat, although it does not require those alleged victims to file a complaint because the NBI could actually file it, yan yung ginawa nila. Pero regarding sa interpretasyon ng mga alleged victims, hindi natin alam officially, no? When you say officially, dapat meron silang affidavit na isinabay sa complaint, no, na ginamit ng NBI when they filed a criminal complaint sa DOJ. Hindi nila alam kung ano yung interpretasyon ng mga alleged victims, no. Baka mamaya iisipin lang ng mga alleged victims na there was no real threat but let's say joke lang or sa kanila kapit-balikat lang o sa kanila ay bugso lang ng damdamin. Gaya rin sa kaso ni Director Matibag, nung similarly, nakita natin, no, may lumabas na video na involving Director Matibag and another person na nagkaayos rin sila. So hindi rin natin alam, no, yung totoong saloobin ni President Marcos, ni First Lady at ni former Speaker Romualdez. Bakit ko nasabi yon? Dahil hindi nga nag-request kahit by invitation man lang ng pagkakataon ng NBI na makausap sila President Marcos et al. Opo, attorney. Doon po sa pagtatanong ng depensa ni Attorney Vidluan kay Matibag, tinanong po niya ito na kung nagsasagawa ng investigasyon ng NBI para i-substantiate yung investigasyon o yung impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ang sagot po ni Matibag, no need to substantiate because it has already been established. Ano ang pananaw ninyo dito? Naintindihan ko yung ibig sabihin ni Director Matibag kasi hindi naman sila naghahanap ng let's say ng separate case, no. So far na let's say conspiracy to commit murder or to for the assassination, it's entirely a separate crime kung merong overt acts, no, as compared to the let's say the crime of grave threat. So yung pagkakaintindi ni Director Matibag, consummated na yung grave threat at ito'y ibinase nila sa mga pronouncement herself of the Vice President sa mga video na napanood nila. So, yung regarding sa actual na pagplano, kung totoo man ito, ongoing pa yung investigation ng NBI. So, yan yung sa akin pagkaintindi, yan yung ibig sabihin ni Director Matibag. Opo, kahit sinasabi po ni Attorney Matibag o ni Director Matibag na baga may pattern of violence, yun po yung kanyang termino ang ginamit, kailangan pa rin hong patunayan po ito ng mga ebidensya. Yun nga, it depends on the appreciation of the senator judges.
Kasi yung testimonya ni Director Matibag, to my mind, is just his personal opinion and assessment sa mga nakalap nilang ebidensya. Yung tanong nga is he an expert witness to testify on the matter? He is, being the director, one witness that could testify on the stand of the NBI. But as to whether or not they have the, let's say, the capacity to render a proper assessment, yung tanong is they have to prove that he was properly trained in the art of investigation, the art of assessment of a threat. Yun nga lang yung reality insofar as Director Matibag is concerned, eh, he is a newly appointed NBI director. Hindi siya yung risen from the ranks, no? At inamin niya rin na nanggaling siya sa mundo ng politika at hindi galing sa rank and file ng NBI kung saan the years of their experience would qualify them as expert witness. So sa pag-aamin ni Director Matibag, bago lang siya na iluklok dyan sa NBI. Opo, may implikasyon ho ba o epekto yung pagtanong po ng ilan nga po sa mga senator judge at itong mga depensa na si Director Matibag ay galing po sa isa sa partidong PDP Laban, sa political party, tapos yung kanyang asawa po ay isa sa mga kongresistang nag-endorso o bumoto pabor nga doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, etc., etc. Attorney, ano ho yung gustong palabasin po ng mga nagtatanong tungkol dito sa background po sa politika ng Director Matibag? That line of questioning points at a question of credibility. Whether or not yung testimonya ay objective o baka nabahira ng politika. So it depends already on the individual appreciation ng senator judges. Dahil nga sa pag-amin rin ni Attorney Matibag, ni Director Matibag, na galing siya sa mundo ng politika at lalo na yung kanyang asawa ay isang politiko, although he qualified na hinihiwalay niya ang kanyang trabaho sa trabaho ng kanyang asawa. But again, whatever pronouncements yung ginagawa ng mga witnesses, it will still go to the appreciation of the individual senator judge. Opo, opo. Sinabi din ho ng NBI na mayroon na silang pangalan ng umano'y assassin. Ngunit hindi po nila ito matukoy sa publiko. Maaari ho bang gamitin ng impormasyong ito sa impeachment trial kahit hindi pa po tapos yung kanilang investigasyon, Attorney? Sa aking pagkakaintindi, wala pa po silang nahanap na pangalan na siyang itinuturong assassin. Sa aking pagkakaintindi sa kanyang testimonya, may mga persons of interest na sila na makakatulong sa pag later on identify ng yung alleged assassin na kinausap raw ni VP Sara. Yung importante sa testimonya ni Director Matibag, sinasabi niya na base sa admission herself ni VP Sara ay nabuo na ang kanilang konklusyon tungkol sa kaso na grave threat, no. So as with regards to the identification of an alleged assassin, hindi pa na tutukoy ng NBI kung meron na ngang taong ito. Opo, at posible 3 hanggang 6 na buwan daw. Inaasahang makikilala po nila ito ng mga personalidad na umano'y assassin. Paano ito makakaapekto, Attorney, sa impeachment proceedings? Kung nandun ka sa loob ng plenary sa Senado, makikita mo nga yung original answer ni Director Matibag, hindi siya nagbigay ng timeline. Kaso,
nagtanong sa kanyang senador, I think baka si Senate President Win Gatchalian yun, talagang demand no ng timeline. Pero sa aking obserbasyon noong umpisa, ayaw magbigay ng definitive timeline si Director Matibag. At sa kanya ring let's say testimonya na analyze ko na talagang wala pa silang pangalan kung sino man yung alleged assassin na kinausap ni VP Sara. Opo, opo. Attorney, tungkol din ho doon sa impeachment process kasi nababanggit ng depensa na mini trial yung unang pagdinig nga ng Kamara doon sa impeachment case ni VP Sara pero ino-object nitong prosecution. Ano ho ba yung legal na pagkakaiba ng dalawang ito, attorney? At paano po ito makakaapekto itong kredibilidad ng mga ebidensya kung ang mga ito ay unang natalakay sa House impeachment proceedings? If we recall, noong iniimbestigahan pa lang yung kaso ni VP Sara doon sa House of Representatives, I think in an interview, isa sa mga congressman ay nakapagsabi ng katagang mini trial at ito ay kinuha ng publiko na yan ang ginawa ng Congress, no. So ito'y pinabulaanan naman officially ng mga miyembro ng Kongreso na hindi ito mini trial. So that particular word, no, or words ay nasabi outside the halls of Congress at I think it was said during an interview. So at itong word na to o words ay challenge sa Korte Suprema, no. The very reason na sinasabi na hindi authorized yung House of Representatives in particular yung House Committee yung Committee on Justice to conduct any kind of trial kasi yung trial is reserved sa Senado. But again, that issue is now pending with the Supreme Court. At hindi natin alam, anytime pwedeng pumasok yung Korte Suprema at sasabihin na mali yung ginawa ng House of Representatives at anytime pwedeng ipatigil ang impeachment case dito sa Senado. Opo. Huli na lang, bago ko ipasok kay partner Admar, attorney, doon sa trial, alin ho sa dalawa ang nakakuha ng mas malaking momentum? Yung prosecution ho ba o itong depensa? At at dagdag ko lang, may sapat na bang ebidensya o mga ebidensya na naipresenta dito sa Article 4? O kailangan pa ba ng prosecution na ng matitibay na testigo o ebidensya para po patunayan itong artikulo ito? I think the prosecution will be resting their case after the testimony of Director Matibag. I think tapos na yung kanilang presentasyon ng kanilang witnesses and it will be the turn of the defense, no. So far yung sa aking assessment patas, no, patas yung magkadalawang panig, no? At depende na yon sa individual judges how to appreciate it. Kasi yung presentasyon ng witnesses ng prosecution, they presented the stand of the NBI at yung sarili nilang interpretasyon. But the judges will have to determine na granting there is or there was grave threat that happened, will this constitute as a high crime and will this constitute as betrayal of public trust? Kasi yung penalty naman ng grave threat sa criminal law ay mababa. At baka intindihin rin ito ng judges na pag sinabi mong high crime, yung penalty dapat mataas nga reclusion perpetua o life imprisonment.
it depends on their appreciation. Magkakaiba silang lahat. Now, antayin natin kung paano naman yung depensa ng defense team ni VP Sara at kung sino rin yung kanilang mga witnesses to prove, no, na mali yung naging interpretasyon ng prosecution. Attorney Mayong Aga, si Admar po ito. Kung pagbabatayan po yung nakalipas na 3 witness na pawang mga taga-NBI, makikita niyo po ba dito yung kalidad ng kanilang pag-iimbestiga? Lalo na humarap sa nakalipas na 2 trial, ang mismong pinuno ng NBI na maraming question doon sa doon sa kanilang pag-iimbestiga. Hindi po ba ito makakasira sa kanilang kredibilidad bilang lead agency, pangunahing ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga po sa iba't ibang klase po ng krimen, attorney? Sa personal kong opinion, the NBI could have done better. They missed, no, to interview President Marcos, the First Lady, and House Speaker Romualdez. Paano nila masabi na grave threat was committed, which sa impeachment they use as a ground to interpret na high crime yon at betrayal of public trust para ground, no, for the impeachment of the Vice President? Paano nila mabigay yung ganyang konklusyon? Hindi pa naman nila nakakausap ng personal yung mga alleged victims. Malay natin, sagutin ng mga biktima na nagkaayos na sila. O sabihin ng mga biktima na iba yung interpretasyon nila at parang joke lang sa kanila at sa kanilang pananaw, hindi sila natakot. So, the NBI cannot conclude, no, or give a 100% conclusion dahil nakulang yung kanilang investigasyon sa aspeto na yon. So they could have actually completed it if sasabihin na ni na Pangulong Marcos, ni First Lady at ni Speaker Romualdez under oath na talagang natakot sila at sa kanilang pananaw ay seryoso yon. But still, they have to overcome, no, the interpretation of each judge as to whether if grave threat was committed, kung ma-prove nila na it should be considered as a high crime and a betrayal of public trust. So that's another issue that they need to overcome in order to have a successful conviction for this impeachment trial. Opo, dito naman po tayo sa sentro ng debate rin sa social media ngayon. Yung naging pahayag po ng kapwa nyo PDP laban na si Senator Judge Robin Padilla, kung saan maraming nagkomento doon sa kanyang pahayag na sana hindi one-sided ang prosecution. At nabanggit na sa isang panayam naman kay Congresswoman Jervy Luistro, parang sinabi niya na mas nakakapagtaka kapag neutral ang prosecution at kung i-defend namin yung respondent. At ngayon, doon sa mga nakakaintindi dito sa naging pahayag ng Senator Judge, may mga lumalabas din na kanilang batayan, no, sa sinasabi dito sa Canon 2, Section 31 ng Code of Professional Responsibility and Accountability of the Philippines. Quote-unquote, the primary duty of a public prosecutor is not to convict but to see that justice is done. Ano pong masasabi niyo po dito, attorney? Kailangan napanood nila yung buong pangyayari para ma-interpret natin ng tama. Yung sa akin, nandun ako sa loob, no, ng trial court at napanood ko yung umpisa, yung reaksyon ng mga audience, yung pag-object ni Senator Raffy Tulfo, yung mga sinasabi ni Senator Padilla. Sa aking interpretasyon, yung ibig sabihin ni Senator Padilla
ay bakit, no, at napasama, at tandaan nyo, napasama yung issue ng senator judges, no. Yung ibig sabihin ni Senator Padilla ay bakit, no, pag sinabi ng prosecution na pwedeng magtestigo, no, yung mga witnesses, kahit may mga kaso, dahil nagtanong si Senator Padilla, bakit kayo nagpipresenta ng mga testigo na may perjury cases, may pending perjury cases. Ang sagot ng prosecution, pwede silang ipresenta pag hindi pa naman sila nako-convict with finality. So sa pagkakaintindi ni Senator Padilla, napaka-unfair yan. Bakit? Dahil may na sa kanyang example, yung mga senator judges na wala pa namang conviction at sila'y naakusa, in particular, no, si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta na nakakulong sa ngayon, ay binabawalan, no? At sinabi niya nga, binabawalan ng ombudsman. Siyempre yan yung stand ng ombudsman, pero yung nagbabawal yung Sandigan Bayan, yan yung ibig sabihin bakit hindi makatestify. So hindi naman ibig sabihin na hindi nirerespeto ni Senator Padilla yung proseso sa legalidad, no? May sariling rules rin kasi yung Sandigan Bayan. Sinight niya lang, no, na at ako kasi nakakasama ko si Senator Padilla, meron rin akong napanood na video ni Congresswoman De Lima na nagsasabi na sa kanilang interpretasyon yung regarding, no, yung the number of votes required, no, to convict ay yung posisyon ni na Congresswoman De Lima, who is part of the prosecution, ay dapat hindi bilangin ang boto ng mga judges na hindi nakaka-participate dahil sila ay nakakulong. So, to the mind, you must remember na si Senator Padilla laging nagbabase sa konstitusyon at sinasabi niya sa kanyang mga pahayag yung equal protection of laws saka due process. Sa aking palagay, yung nasa isip ni Senator Padilla nung nagkomento siya tungkol sa issue na yan, ay napaka-unfair naman po ng pagtrato ng prosecution regarding the senator judges na may hinaharap na mga kaso na hindi mabibilang yung boto o hindi sila makaparticipate sa trial at yung sa kanilang treatment sa witnesses na merong mga pending na kaso na hindi pa pinal yung conviction. So, naglalabas lang ng kanyang damdamin si Senator Padilla nga dapat patas ang batas at patas yung treatment at kasi pag hindi natin ito sundin, nalalabag rin yung due process. So, yan yung hindi kasi tuloy-tuloy yung naging argumento ni Senator Padilla dahil pumasok si Senator Raffy Tulfo. Pero kung papakinggan natin o papanoorin natin, kung may video kayo na kopya, kung anong nangyari sa puntong yon, yan po ang ibig sabihin ni Senator Padilla sa aking interpretasyon. Opo, balikan naman natin yung naging pahayag din ni Attorney Melvin Matibag kaugnay nga dito sa pattern of violence daw po kung saan binalikan niya yung isa't kalahating dekada ng nangyari doon sa Davao City na pagsuntok ni then Mayor Sara Duterte sa isang sheriff. May kukonsidera na ba itong pattern kung ito lang yung kanilang naging basehan, attorney, at yung mga ilang videos na sinasabi nilang nagbanta doon ang pangalawang Pangulo? Well, sa assessment ng NBI, that is their conclusion. Whether or not the senator judges will believe the NBI,
nasa senator judge na 'yon, no? And again, the senator judges will be looking at the credibility of the witnesses, whether they have if they will see that this witness have the experience, have the right credibility to be believed into. Yung testimonya ng witnesses ay makakaapekto sa magiging desisyon ng senator judges. But kung sa tingin ng judges na hindi naman sila expert witness, they don't have the professional capacity to render a conclusive opinion or assessment sa threat level, the senator judges will rule on the matter based on their personal biases, based on the video that they have seen. So, but of course, the witnesses are there presented by the prosecution to sway the personal belief of the senator judges. Remember, the video itself is the best evidence. Kung sa tingin ng senator judges ay ito ay sapat na ebidensya for grave threat, yung second question na susunod, they will have to determine if grave threat is to be considered a high crime and a betrayal of public trust. So, dalawa yung dapat dadaanan bago makonvict si VP Sara regarding this particular item, no? Yung regarding the threat, no? They have to prove that there is really a grave threat that can qualify sa impeachment as betrayal of public trust and it is a high crime. And second, whether they are qualified to convict as a high crime and as a betrayal of public trust. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Mayong aga, SMNI, amo ni ang inyo amigo, Attorney JV Hinlo. Salamat, Gid.